police po natin, sir, and other security forces, yung ulunan at likuran po ng posisyon po ay meron po tayong mga mobile, motorsiklo at meron po tayong mga hahatak po doon. Yung mga pulis po natin na on foot po ay lalakad lang po yan, nasa gilid lang po yan. At syempre may mga pulis din po tayo na mga nakasibilyan. Intelligence operatives ipapakalat ng Philippine National Police sa taunang traslasyon. Seguridad ng mga sasama, tiniyak. 16 billion is the number that came from Meralco that they said they are ready to refund for the period 2022 to 2024, I think, to end 2024. 16 na bilyong pisong refund ng Meralco ibabalik na sa mga customer sa Abril ayon sa Energy Regulatory Commission. As of yesterday, nagpadala na nga po ng sulat. Although ang PNP po ay pumunta na po dito at kumuha na po ng mga impormasyon with regards to the CHR. So we have yet to know, maybe today, kung ano po ang kanilang magiging action dito. 4 na tauhan ng Bureau of Corrections inalis sa pwesto kasunod ng stabbing incident sa maximum security compound ng New Bilibid Prisons noong January 2. Mga naghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na ispulungi ng Makabayan Bloc. Talagang politically motivated yung reorganization ng National Security Council. Maski rin finding in the past nung reorganize siya ng 1986 at noong 2001, ang political motivation noon. Ito po ay merely an exercise of presidential discretion because the National Security Council is an advisory body to the President. Therefore, the President has the authority to reorganize it at any time. Umano'y politika sa likod ng pagtatanggal sa Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa sa National Security Council. Itinanggi NSC iginiit na karapatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang mga miyembro ng kanyang Advisory Council. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Iginiit ng National Security Council o NSC na may karapatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na baguhin ang mga miyembro ng kanyang advisory body. Naniniwala naman ang isang dating Deputy National Security Advisor na magkakaroon ng epekto ang pagkakatanggal ng mga dating Pangulo at ng Vice Presidente sa Konseho. Ito ang balita ni Nela Marie Buhok. Talagang politically motivated yung reorganization ng National Security Council. Maski rin finding in the past nung reorganize siya ng 1986 at noong 2001, ang political motivation noon ay magkaroon ng greater democratic participation, inclusiveness, in-expand nga pati nga private sector and non-governmental organization. Politically motivated ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-restructure o baguhin ang mga miyembro ng National Security Council o NSC. Ito ang paniniwala ng dating Deputy National Security Advisor Designate at Security Analyst na si Professor Romel Banlawi. Anya, ito rin naman ang naging motibasyon ng mga dating administrasyon kaya binago ang komposisyon ng NSC. Kaugnay nito, ayon kay Professor Banlawi, kailangan pa ring ipaliwanag ni Pangulong Marcos ang hakbang na alisin bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo at ang Vice Presidente, lalo na't malaki anya ang ginagampan ng papel ng mga dating leader sa NSC. Anong purpose bakit include yung past presidents? Para magkaroon ng continuity sa ating pursuance of national security. At the same time, ay dahil nga advisory council ang National Security Council ay makakuha ng wisdom sa mga past on how to pursue national security. Ang assumption nito, we are
talking about the nation and not only the government. Base sa inilabas na Executive Order No. 81, pangungunahan ng Pangulo ng Bansa bilang chairperson ang NSC. Magsisilbi naman miyembro ang dalawang lider at iba pang opisyal ng dalawang kapulungan ng Kongreso at mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Professor Banlawi, tiyak na may epekto sa decision-making ng National Security Council ang pagkakatanggal sa mga dating Pangulo at Vice Presidente. Para sa akin, magkakaroon talaga ng malaking changes yan dahil mababawasan yung tinatawag na dissenting opinion or different ideas pagdating sa mga discussion sa council. Giit naman ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, karapatan ng Pangulo na baguhin ang mga miyembro ng NSC gaya ng ginawa na ng mga nakalipas na administrasyon. Ito po ay merely an exercise of presidential discretion because the National Security Council is an advisory body to the President. Therefore, the President has the authority to reorganize it at any time. Pinabulaanan rin ni ADG Malaya ang aligasyon na ang reorganization ng NSC ay nagpapakita umano ng lumalalang hidwaan sa security sector. Ako na po ang magsasabi ng maliwanag sa ating programa ngayon. Wala pong rift sa ating security sector. Ang ating pong mga uniformadong sundalo at personnel ng ating pamahalaan ay 100% behind the constituted authority and the chain of command. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nais pulungin ng Makabayan Bloc lawmakers ang mga naghain ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpadala na ng invitation letter ang grupo sa mga nag-endorso at naghain ng reklamong ibig mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosa Licaz. Nagpadala na ng sulat ang Makabayan Bloc lawmakers sa mga naghain at nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang liham na may petsang January 6, 2025, hinihikayat ng Makabayan sa isang meeting consultation ang mga endorser at complainant ng 3 impeachment complaints. Isasagawa ito sa Miyerkules, January 8, 2025 sa House of Representatives. As of January 6, 2025, Monday, 3 reklamo na ang naihain laban sa Vice Presidente na nag-ugat sa paggastos nito ng confidential funds. Subalit ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, may nagbabalak pang maghain ng ika-4 na impeachment complaint at i-endorso ito ng nasa majority block ng Kamara. Welcome ito para kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon sa Teacher Solon, ang pagkakaiba nito sa mga naunang complainants ay ang maigting umanong suporta mula sa majority coalition members. Isa ang mambabatas na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Wala pa ring detalye ang kongresista sa sektor na maghahain ng reklamong ibig magpatalsik kay VP Duterte. Pero umaasa itong sa ika-4 na complaint ay mapapabilis na ang proseso ng impeachment. Pare-parehong nasa tanggapan pa ng House Secretary General ang mga reklamong nag-ugat sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, logical lang ang paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Duterte matapos ang mga nahayag sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos ng confidential funds. Ako personally, I welcome all these impeachment complaints. Matagal ilang buwan ang ginugol natin para maimbestigahan yung mga katiwalian sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at dun po sa Department of Education nung siya ay Secretary. At we only see impeachment as the logical and the proper outcome and form of accountability for the Vice President. Rosa Licaz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa Pilipinas ang ilang Afghan nationals upang dito pansamantalang manatili habang ipinoproseso ang kanilang Special Immigrant Visa sa Estados Unidos. Ito ang bahagi ng 100-day deal ng Pilipinas at Estados Unidos. Muli namang tiniyak ng DFA na hindi ito magdudulot ng anumang banta sa ating national security.
Ito ang balita ni Rosalie Coz. Kinumpirma ngayon ng Department of Foreign Affairs na nasa Pilipinas na ang ilang Afghan nationals. Ayon sa DFA, ang pansamantalang pamamalagi dito ng Afghan nationals ay bahagi ng proseso upang makakuha sila ng kanilang Special Immigrant Visa para makapanirahan sa Estados Unidos. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng DFA na binigyan nila ng kaukulang entry visa ang mga nasabing Afghan nationals na naaayon sa ating batas at mga regulasyon. Tiniyak din ng ahensya na nakumpleto at dumaan ang mga ito sa masusing screening ng ating national security agencies. Dagdag pa ng DFA, sumailalim rin sila sa full medical screening bago pa sila bumiyahe patungo ng Pilipinas upang masiguro na maayos ang kanilang mga kalusugan at walang mga sakit. Dati nang nagpahayag ng pangamba ang ilan sa mga Pilipino nang mabalitaan ang pag-transit sa Pilipinas ng mga Afghan national para sa kanilang US visa processing. Batay sa mga naunang media briefing ng DFA, sinabi nito na mayroong nasa 300 Afghan national ang pansamantalang mananatili sa Pilipinas sa loob ng 59 na mga araw. Ito ay habang hinihintay nila na maiproseso ang kanilang visa at mapahintulutan na makapanirahan sa Amerika. Paliwanag ng US State Department, ang mga nasabing Afghan ay hindi refugees, kundi ito ay mga individual at pamilya na nagtrabaho para sa US government sa loob ng 2 dekada nitong operasyong militar sa Afghanistan. Sasagutin naman ng US government ang lahat ng gasto sa kanilang pananatili dito sa Pilipinas, kabilang na ang kanilang pagkain, housing, security, medical at transportation expenses. Dadalhin sila sa isang undisclosed na pasilidad at papayagan lamang umalis para sa kanilang consular interview. Tiniyak naman ng US Embassy dito sa Maynila na hindi maaapektuhan ng nasabing programa ang proseso ng aplikasyon para sa immigrant at non-immigrant visas ng mga Pilipino. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapakalat ng intel operatives o mga pulis na nakasibilyan ang Philippine National Police o PNP sa mismong araw ng translasyon sa Huwebes, January 9. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, bahagi ito na ipatutupad nila sa seguridad upang masigurong magiging payapa at ligtas ang taunang aktibidad sa Quiapo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Mga pulis po natin, sir, and other security forces, yung ulunan at likuran po ng posisyon po ay meron po tayong mga mobile, motorsiklo at meron po tayong mga hahatak po doon. Yung mga pulis po natin na on foot po ay lalakad lang po yan, nasa gilid lang po yan. At syempre may mga pulis din po tayo na mga nakasibilyan. All set na ang seguridad na ipatutupad ng pambansang pulisya para sa Traslasyon 2025 sa Huwebes. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukas pa lamang January 7, may deployment na ang Philippine National Police sa aktibidad sa Quirino Grandstand. This morning po ay nasa around 12,168 po yung projected deployment po natin for traslasyon. At maliban po dyan ay may nasa around na 2,306 po ang mga manggagaling sa ibang ahensya. Kasama na po dyan yung ating counterparts sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, and of course yung ating mga relevant agencies and offices like Department of Health and Red Cross. Bagamat wala silang namomonitor na banta para sa naturang aktibidad, posible rin aniyang madagdagan pa ang 12,000 pulis na i-deploy sa lugar. Magpapakalat din sila ng mga pulis na nakasibilyan bukod sa mga uniformadong magbabantay. Ang Manila Police District naka-heightened alert buong linggo upang matiyak ang ligtas at maayos na pagtitipon. Doon po sa ACG, they will be primarily utilized for intelligence monitoring, not only doon po sa cyberspace with respect po sa ACG, doon naman po sa ating IG ay doon po sa physical intelligence gathering on the day
the traslasyon. And of course, kung meron po tayo mga namomonitor po na mga banta that may somehow disrupt po yung traslasyon. But sa ngayon po ay wala po tayong namomonitor na anumang seryosong banta. At syempre yung ating mga intelligence operatives ay mga nakasibilyan po yan at halo po doon po sa ating mga participants po ng traslasyon at magmamasid po sila doon para kung may mga namomonitor po sila ay mabilis na i-report po doon sa mga kumadong police po natin na nakadeploy. May standby medical teams at quick response unit para magbigay ng assistance sa mga dadalo sakaling magkaroon ng emergency. Magpapatupad ng no-fly, no-sail policy sa daraanan ng traslasyon. Kaugnay sa signal jamming, sinabi ni Brigadier General Fajardo na malalaman ito sa araw mismo ng traslasyon, depende sa threat assessment sa lugar. These are always being considered kapag kami mga major events po, especially kapag kami mga mamomonitor po tayo mga potential threats on the day of the major events. But right now po ay hindi pa po kinukonsider yan, but it will really depend on the prevailing security threat assessment on the day of this major event. Magpapatupad din aniya sila ng gun ban simula sa January 8 hanggang January 11, habang ang liquor ban naman ay sa January 8 hanggang January 10. Panawagan ng PNP sa mga dadalo, bawal ang pagdadala ng backpack o bag. Gayon din ang payong at babasaging water bottle, pati mga nakalalasing na inumin. Hindi rin pwede ang sigarilyo o vape. Bawal din ang pagsusuot ng sombrero at hoodie. Para hindi mabiktima ng mga kriminal, paalala ng PNP, iwasan ang pagdidisplay ng mga mamahaling gadgets, pagsusuot ng mga alahas at iba pang gamit na makatatawag pansin sa mga kawatan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ang 4 na tauhan ng Bureau of Corrections kaugnay ng insidente ng pananaksak na ikinasawi ng isang inmate sa maximum security compound ng New Bilibid Prison noong January 2. Magsasagawa naman ng parallel investigation ang National Bureau of Investigation upang malaman ang posibleng pinagmulan ng gulo. Ito ang balita ni Benedict Samson. So ganun nga po, medyo kinabigla nga po siyempre dito sa Bucor yan. Dadalang po ng Kapaskuhan. So nakakalungkot naman ng mga ganitong pangyayari. Pinatawan ng relief at suspension order ng Bureau of Corrections ang 4 itong tauhan kaugnay ng nangyaring pananaksak sa loob ng New Bilibid Prison noong January 2. Isang person deprived of liberty ang nasawi sa insidente at ikinasugat ng 2 iba pa. Ayon sa Bucor, tinanggal muna sa pwesto ang 4 na opisyal habang isinasagawa ang investigasyon. Humiling na ng tulong ang Bucor sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Commission on Human Rights para maimbestigahan ang insidente. As of yesterday, nagpadalo na nga po ng sulat. Although ang PNP po ay pumunta na po dito at kumuha na po ng mga impormasyon with regards to the CHR. So we have yet to know maybe today kung ano po ang kanilang magiging action dito. Sa ngayon, pinaghiwa-hiwalay muna ng Bucor ang mga taong sangkot sa pangyayari. Sige nga po, habang patuloy pa rin po namin inimbestigahan itong pangyayari na to, nagbigay nga po ng kautusan at ang aming pamunuan sa lahat po ng aming kolonya, na maging alert po doon, maging vigilant kasi baka nga magkaroon ng retaliation. Kasi may involved po kasi mga pangkat dito eh. At the same time, yung pong mga assailant, nakasitkit naman po sila. Samantala, tiniyak naman ni NBI Director Jaime Santiago ang agarang pagsasagawa ng pagsisiyasat sa insidente. Yes, siyempre. Ang Bucor, ang NBI ay under the umbrella of the DOJ, so talagang magtutulungan kami. Paalala naman ng Bucor na naka-lockdown sa ngayon ang pasilidad at hindi muna sila tatanggap ng dalaw habang isinasagawa ang investigasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapag ganitong malamig ang panahon, karaniwang dumarami ang nagkakaroon ng flu at respiratory diseases. Kaya pinag-iingat ng health experts ang publiko at pinapayuhan ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa sakit. Ito ang balita ni Jed Neresina.
natin. So, sa ngayon, kasi medyo malamig, no? So, we can expect yung mga seasonal na viral infection. Kasama na dito yung flu, pero kasama rin dito sa flu o yung influenza, no? Kasama naman dito yung RSV, yung tinatawag naming RSV or yung respiratory syncytial virus. Kadalasang dumarami ang dinadapuan ng tinatawag na seasonal viral infection pagsapit ng buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Pebrero. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Maricar Limpin, kapag ganitong mga buwan marami ang nagkakasakit ng trangkaso o influenza dahil sa malamig na panahon. Bukod sa flu, tumataas rin ang tinatamaan ng respiratory syncytial virus o RSV. Pangunahing apektado ng dalawang nabanggit na sakit ay ang respiratory system, kung saan madalas sa mga pasyente ay mayroong ubo, sipon, sore throat, lagnat at masakit na kasukasuhan. Kasi ang pinaka-common na dahilan ng pagkakaroon talaga ng mga symptoms ay dahil talaga sa mga viral infections. Kasi madali yan, ano? At makikita natin yan na mas nakikita natin during the time na malamig. No, so malamig dahil dito yung ito yung panahon na kung saan pwedeng talagang mag-replicate ng mas mabilis yung mga virus na yan, no? Kaya mas madalas ito yung time na nagkakaroon tayo ng infection. It is primarily dahil doon sa temperature, no, yung climate natin. So ito nakikita rin hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kung hindi maski sa ibang bansa. Ayon kay Dr. Limpin, madaling mahawaan ng mga sakit na ganito ang mga taong may underlying medical condition o ang mga may sakit sa baga at puso, kaya kinakailangan nilang mag-ingat upang makaiwas sa mas malubhang karamdaman. At para malabanan ng flu at respiratory syncytial virus, payo ng eksperto na magpabakuna. So, kung mabibigyan natin, makakakuha tayo ng bakuna, then this is the most effective way para ma-prevent natin ang magkaroon tayo ng ganitong sakit at eventually magkaroon tayo ng mga mabibigat na problema o severe infections. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, lalo na para sa mga may underlying medical condition. Iwasan ang paninigarilyo, vaping, pag-inom ng alak at iba pang bisyo na nakasasama sa katawan. Mas maigi rin aniya na magsuot ng face mask dahil nakatutulong ito na mapigilan ang mabilis na hawaan ng sakit. Importante rin ang tama at palagi ang paghuhugas ng kamay upang mapigilan ang pagpasok ng virus sa ating katawan. Ugaliin rin ang pag-inom ng tubig upang manatiling hydrated. Sa bawat panahon, malamig man o mainit, hindi nawawala ang iba't ibang mga sakit sa ating paligid. Kaya mabuti ang palaging pag-iingat at pagsiguro na panatilihin ang healthy lifestyle nang maiwasan ang pagkakasakit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang mga weather system na shear line at intertropical convergence zone ang dahilan ng ilang araw na mga pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa sa mga nakalipas na linggo. Ano nga ba ang dalawang weather system na ito na nagiging dahilan ng mga pag-ulan kahit walang nararanasang bagyo sa bansa? Ito ang balita ni JP Nunez. Ilang araw na po kasi, diba, halos ilang linggo na yung shear line natin is affecting the eastern section of Luzon and some parts of Visayas. So, nariyan, lagi natin paalala sa publiko, nariyan po ang banta talaga ng mga pagbaha and even yung mga pagguho ng lupa. Lalong-lalo na kung saturated na yung lupa dahil ilang araw na pong exposed o vulnerable yung lugar sa mga pag-ulan. Sa report ng Office of Civil Defense o OCD, as of January 3, 2025, mayroong 3 nasawi dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na mga pag-ulang dulot ng shear line at Intertropical Convergence Zone o ITCZ nitong nakalipas na Disyembre. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang dalawang weather system na ito ang dahilan ng mga tuloy-tuloy na pag-ulang nararanasan na nagdudulot ng mga pagbaha at landslide. Kaya naman kahit walang bagyo o low pressure area na binabantayan, hindi dapat makampante ang publiko.
Ipinaliwanag ng weather specialist ng Pag-asa na si Loridin de la Cruz Galicia kung ano ang shear line at ITCZ. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng dalawang hangin na magkaiba ang temperatura. Ito ang hanging amihan na malamig na nanggagaling sa China at Siberia na sumasalubong sa mainit na hangin nanggagaling sa Pacific Ocean at lumilikha ng tila linya ng hangin. Basically, magkaiba silang air mass, malaki ang diferensya ng kanilang temperatura. Pag nagsasalubong sila, nagkaka-generate po sila ng mga malalaking kaulapan, including thunderstorms. Ang shear line ay umiiral lamang at direktang nakakaapekto sa bansa kasabay ng amihan season. Sa weather report ng Pag-asa kaninang umaga, nakatutok ang shear line sa bahagi ng Southern Luzon kaya maaaring makaranas ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Quezon Province at Aurora. Samantala, ang ITCZ naman ay pagsasalubong din ng dalawang hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere ng mundo. Ito yung rehiyon na malapit sa equator kung saan nagsasalubong ang mga hangin at pwedeng makabuo ng mga kaulapan at low pressure area na nagiging bagyo. Kumpara sa shear line, ang ITCZ ay merong epekto sa nararanasang panahon sa buong taon. Yung hangin na yun, nagmi-meet po sila at yun nga po yung nakakabuo sila ng mga ulap din at doon po yung zone na tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone. At usually po, ang pagkakaiba nito sa shear line, si Intertropical Convergence Zone, pwede dito magmula yung mga low pressure areas, pwede siya maka-generate ng mga low pressure areas doon sa belt na yon o sa region na yon. Sa kada buwan ng Enero at Pebrero, merong isang bagyo ang pwedeng pumasok sa bansa. Pero ang paalala ng Pag-asa, kahit wala pang bagyo ay paghandaan pa rin ang epekto ng shear line at ITCZ. Mas mainam na tumutok sa mga balita o sa mga rainfall advisory para malaman kung posible ang malalakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan, patuloy po natin silang pinaalalahanan na hindi po pwedeng maging kampante dahil shear line lamang po ito at hindi bagyo. Kasi yung shear line, rain generating din po ito na weather system. Ibig sabihin, nagdudulot pa rin ho yan ng mga pag-ulan. Halos tuloy-tuloy na pag-ulan nga po at mga pagkidlat, pagkulog. So, pwede po ito magpabaha at mag-cause ng mga landslide sa mga mountainous areas. Lalong-lalo na po kung ilang araw na pong inuulan yung lugar ninyo. Bukod sa shear line at ITCZ, umiiral pa rin ang La Niña season na maaaring magtagal hanggang buwan ng Marso. Isa rin ito sa mga dahilan ng mga pulu-pulong pag-ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Noong Biyernes, nagpalabas ng memorandum ang Office of Civil Defense upang alertuhin ang kanilang mga regional directors upang paghandaan ang epekto ng shear line at ng Intertropical Convergence Zone gaya ng paghahanda kapag merong paparating na malalakas na bagyo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, kumusta naman dyan sa Chester? Yes, magandang araw sa iyo dyan, Monica, dito sa Chester. Napakalamig. Kasalukuyang -3 ang temperatura dito at it feels like -5 naman. Kaya naman kita mo naman balot tayo ngayon. Pero makikita natin yung sa likodan natin, medyo makapalang nyebe ngayon. Nagsimula yung snowfall simula pa nung Sabado at nakasabi nga nakataas ang yellow alert hanggang ngayong midday na araw nito. Pero abangan pa natin iba pang update. Kaya pinapaalalahan natin lahat ng ating mga kababayan na dito sa United Kingdom na magdoble ingat sa pagbiyahe at syempre sa paglabas ng bahay. Yes, Monica. Sige Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakaranas ngayon ng heavy snowfall ang United Kingdom. Nagbabana ng babala ang iba't ibang weather bureau sa bansa dahil inaasahan na magtutuloy-tuloy ang ganitong panahon hanggang sa mga susunod pang mga araw. Ang Manchester Airport na nanatiling bukas ngunit nag-abiso na maaaring magkaroon
ng delay sa mga paparating at paalis na biyahe ng eroplano. Sa Newcastle Airport naman, nabalot na ng makapal na snow ang runway. Puspusan naman ang kanilang paglilinis upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong bebiyahe. Inilunsad ng National Health Commission ng China ang 12356, isang national hotline na magbibigay ng libreng konsulta at tugon sa mga issue ng mental health. Inaasahang magiging available ito sa buong bansa simula May 1, 2025. Ayon sa NHC, ang hotline ay magsisilbing tulong para sa mga nakararanas ng stress at pressure tulad ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, urbanisasyon at tumatandang populasyon. Bagamat tinatanggap ang hakbang na ag-aalala ang mga eksperto at netizens tungkol sa kalidad ng serbisyo at privacy ng mga tumatawag. Nananatiling umaasa sa kita ng lalaki ang karamihan ng pamilya sa Australia. Isa sa nakakaapekto dito ayon sa pagsusuri ay ang pagkakaroon ng anak na ang Aussie couples. Ito ang balita ni Maeve Yandog. For a husband and wife to share equally the household duties and earning income is quite difficult. I think there isn't really exactly equal. There's always some unbalance in between the two. Mahirap bumuo ng pamilya. Ito ang karaniwang dilema ng mga mag-asawa sa Australia. Base sa isinagawang pagsusuri ng The University of Queensland, lumalabas na bagamat mas educated ang mga babae kumpara sa lalaki, nahaharap pa rin sila sa mas mahirap na mga prospect ng trabaho at mas mababang kita. At sa naturang pananaliksik, nakikita kung paano ang pagkakaroon ng mga anak ay gumaganap ng isang mahalagang bahagi sa pagtatatag at pagpapanatili ng mga hindi pagkakapantay-pantay na ito. Lumabas sa pagsusuri na nananatiling mas marami sa Australian couples ang nananatiling male breadwinning. Para rin sa ilang Australian residents, ang pagkakaroon ng anak ay tiyak na makakaapekto sa sitwasyon ng pamilya sa iba't ibang aspeto. Kabilang na ang career progression at pagpili ng lugar para magtrabaho, pati na rin sa pagpili ng magiging paaralan ng mga bata. So, having kids does change your trajectory of your career path, because you now need to make decisions about where you're going to work and what time constraints that involves. So, for example, a good opportunity that presents itself might be in a completely different suburb on the other side of town or the city that you live in. So you may sort of halt your career progression to make sure that your kids are okay. My husband and I share the same earning responsibilities. We work for ourselves, so we run our own business. We each have our own role in the business we have. My husband and I changed our careers to suit the needs of our children. We wanted more flexible working hours so we could be there with the children to attend any school events and activities that they had on, to be there during school pickup and drop off, and if we wanted to have time off during the school holidays, we could. Isa sa mga paraan na maaaring makatulong sa mga magulang sa paghahati ng kita ay budgeting, kasama na ang pag-uusap ng mag-asawa sa kanilang priorities. So we do balance our spend equally, and we do this through a good budgeting system, which is something I think most families should implement, and it'll help them balance their future spending and how they can budget for it. One parent tends to look after more of one thing than the other. For instance, sometimes work takes a priority, and that's something that you just negotiate with your partner with and try and work around. Ipinakita ng pagsusuri dito sa Australia na mas tumataas ang posibilidad na mas umasa ang mag-asawa sa kita ng lalaki, habang nababawasan naman ang tsansa na bumalik sa pantay na hatian ng kita matapos magkaroon ng anak. Sa ilalim ng kasalukuyang mga polisiya dito sa Australia, ang pagkakaroon ng anak ay nagsisilbing pasimula ng long-term economic dependence at kawalan ng seguridad para sa mga kababaihan. Maeve Yandog, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilagdaan ni Pangulong Joe Biden itong linggo ang isang bagong batas na magpapalawak
ng mga benepisyo sa Social Security para sa ilang mga retiradong tumatanggap ng mga pampublikong pensyon tulad ng mga pulis o tulad ng mga dating pulis at bumbero. Inilalarawan ito ng White House bilang unang pagpapalawak ng benepisyo sa loob ng 20 taon. Inaalis ng batas ang mga pagbabagong ipinatupad dekada na ang nakalipas na naglilimita sa mga benepisyo ng mga manggagawa na may mataas na kita at pensyon tulad ng postal workers. Bill I'm signing today is about a simple proposition. Americans who have worked hard all their lives to earn an honest living should be able to retire with economic security and dignity. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Kasabay ng pagpasok ng election period sa bansa sa January 12, ipatutupad na rin ng Philippine National Police ang nationwide gun ban. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, nangangahulugan itong kakanselahin na ang mga permit to carry firearms outside of residence ng mga gun owner. Tanging ang mga law enforcement unit na lamang muna ang maaaring magbitbit ng baril. Papayagan lamang ang mga sibilyan na makapagdala ng armas kung mayroon silang authorization mula sa Commission on Elections. If they wish to bring firearms outside of their respective residences and places of business, they have to apply for certificate of authority from COMELEC po so that they could be exempted po. But otherwise, kung wala po silang certificate of authority to be issued by Committee on Ban on Firearms and Security Concern, then they have to follow po yung ipapatupad po na gun ban starting January 12 po. Samantala, kinumpirma rin ng PNP na mayroon pang 3 aktibong private armed groups ang kanilang binabantayan sa Region 3, Region 7 at Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 5 potential PAGs din ang kanilang iminomonitor mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa naturang mga lugar anya, sila magdaragdag ng mga tauhan para masiguro ang pagkakaroon ng payapang halalan. Sinimulan na ngayong araw ng National Printing Office o NPO ang pag-iimprenta sa mga opisyal na balotang gagamitin sa halalan sa Mayo nitong taon. Samantala, hindi naman kasama sa inimprentang balota ang pangalan ng mga kumakandidato na may pinal ng hatol ang kanilang kaso at hindi nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi, Dante. Doon sa mga kumakandidato, ito yung mga hindi nakakuha ng temporary restraining order. Tama ba yung Dante? Ano ang gagawin ng Commission on Elections sakaling paboran naman sila ng Korte Suprema? Yes, alam mo, June, hindi sinagot ni Chairman George Erwin Garcia ang tanong na yan dahil ayaw nilang i-preempt o pangunahan kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa mga kumakandidato na humiling nga ng temporary restraining order mula sa kataas-taasang hukuman. Sa estimated timeline ng Commission on Elections o COMELEC, tatagal ang pag-iimprenta ng official ballot para sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections ng April 14, 2025. Nagsimula ito ngayong araw, January 6, sa National Printing Office o NPO. Sa datos ng Commission on Elections o COMELEC, aabot sa 71,076,588 ang mga balota na kailangang maimprenta para sa eleksyon kasama na ang 2.3 million para sa Bangsamoro parliamentary elections. Hindi naman kasama rito, June,
matapos na alisin sa Bangsamoro alinsunod sa desisyon ng Supreme Court. Hindi pa kasama sa mahigit 71 million official ballots ang 100,000 para sa local absentee voting, mahigit 1 million para sa final testing and sealing at nasa 10,000 para sa ibang mga bansa na hindi pinapayagan ang internet voting. Ang kauna-unahan siyempre yung overseas voting, local absentee voting at saka yung mga test ballots. Ang sunod niyan ngayong araw na to ay ang buong Bangsamoro. 2.3 million ballots yan. Kasama na rin siyempre yung national and local elections ng Bangsamoro. Ang rehiyon na may pinakamaraming iimprentang balot ay para sa Region 4A o Calabarzon Region na aabot sa 9.7 million. Samantala pinakakonti naman June ang sa Cordillera o Administrative Region o CAR na may 1,111,254 lamang. Nasa 950,000 kada araw ang target na iimprenta ng mga balota gamit ang dalawang mga bagong printing machine mula sa South Korea. Binigyang din ng COMELEC ang maingat na pag-iimprenta ng mga balota. Ito ay sagrado na kumakatawan sa boses ng bawat Pilipino. Ang trabaho natin transcends, goes beyond the confines of these walls. Hindi lang po simpleng mag-imprenta, kundi yun po balota which symbolizes the Filipino voting experience, translates, as we ardently pray, that it comes out with a government that our country needs. Lahat ng gustong saksihan ang ballot printing tulad ng mga political party, private citizen ay pwede basta magpaalam sa COMELEC. Lahat ng mga balota na tinatawag na rejected ballots ay sisirain. Samantala lahat naman ng mga kumakandidato na may kaso at nagkaroon na ng pinal na desisyon ng COMELEC and Bank. Pagkatapos ay walang nakuhang temporary restraining order o TRO mula sa Korte Suprema, ay tanggal lahat ang kanilang pangalan sa balota. Kabilang narito sina dismissed Mandawi City Cebu Mayor Jonas Cortez at dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Irice. Basta yung kandidato, ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakali mang may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Bagamat naghain ang mga ito ng apela sa Korte Suprema, ayon kay Chairman George Erwin Garcia, wala silang natanggap na restraining order. Marami naman sa mga idineklarang nuisance ng poll body ay hindi na naghain ng motion for reconsideration. Nag-i-inform tayo sa Supreme Court that we will start with the printing of the ballots today. Ito po ay ginawa natin nung nakaraang Webes pa. At ang purpose nyon is not to influence the Supreme Court, but merely to inform the Supreme Court of the activity which is the printing of the ballot. Sa ngayon, Juno, ang pinal na mga aspirant batay sa nakalagay na sa official ballots ay 66 na mga senatorial aspirants at yung mga iba nga dyan na mayroong motion for consideration dahil hindi sila nakakuha ng TRO mula sa ating kataas-taasang hukuman ay tinanggal na sila ng Commission on Elections. At itong pag-imprinta nga ng mga balota ngayon June, ang susunod nito pagka natapos ay ang delivery. Nasa 2 buwan kasi ang target ng COMELEC na ito ay matapos at paalala din tiniyak ng COMELEC na huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan doon sa mga sinasabing may mga excess ballots daw na mayroon ng lamang mga boto. Ang sinabi ng komisyon, 1:1. Ibig sabihin, sa isang botante ay isa lamang ang balota na iimprinta. Ibig sabihin, kung ano ang katumbas na dami ng mga botante sa buong Pilipinas, ayun din ang dami ng mga balotang iimprinta. Nandito din kanina June, ang Miro, ito yung South Korean company na supplier sa automated counting machine at sila rin ay nagpahayag ng suporta nga sa pag-iimprinta ng mga balota. At kasunod nito, sa January 12 naman ay ang election period at sa February, sa susunod na buwan,
ay magsisimula na rin ang campaign period sa ating mga kababayan na kumakandidato bilang senador at party list organization. Yan mo nating update mula dito sa National Printing Office sa Quezon City. Alexio June. Sinasabi mo, Dante, kanina, 950,000 na balota ang target ng COMELEC o ng National Printing Office na maimprenta sa isang araw. Ito bang sa isang araw na yun, sinasabi mo ba, ito ba ay nagsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang ano oras o 24 oras ito? Yes, June, ang election ay talaga continuous siya na 24 oras ang pag-iimprenta. Pero sa ngayon, wala pa tayong confirmation kung ano yung time, no? Hindi pa natin tanong ang Commission on Elections hinggil dyan. At yun nga, ang 74 days lang kasi ang target nila. Pero sinasabi nila, June, mayroon pa daw buffer na 24 days para doon sa pag-iimprenta. Yung target kasi nila na April 14, supposed to be matapos ang printing of ballots ay sa March 25. Yun yung kanilang target. Pero dahil nga marami pang may gagawin pang checking, titingnan pa kung tama ang size, yung kulay ng mga balota, ay ginawa nilang April 14 yung pinaka-target nilang matapos yung pag-iimprenta ng mga balota. Ibig sabihin, ngayong araw na ito, Dante, hindi ma-check ng COMELEC kung merong nag-aberya doon sa balota? Sa ngayon, John, wala pa namang nag-aberya at pa lang kasi John, konti pa lang din yung inimprinta nila ngayong araw. Hindi tayo nagkakamali kung batay doon sa binagit ni Chairman Garcia, parang sa overseas voting pa lang, nasa 10,000 lang yon at wala naman tayo nakitang aberya sa ngayon. At nakatigil na rin, no? Wala na tayo nakikitang movement doon sa loob ng kung saan yung mga makina na gumagana. Ibig sabihin, dahil ceremonial pa lang naman ngayong araw ay hindi man gaanong karami yung kanilang kailangan na i-imprinta. Last na lang, Dante. Kanina sa report ni Lea Ilaga, magsisimula ang election period ng January 12. Ano bang kaibahan nito doon naman sa campaign period? Pareho lang ba ito, Dante? Yes, John, ito kasing election period, ibig sabihin, mahaba-haba kasi ang election period mula January 12 hanggang June 12. So, mga ilang buwan din yan, no? So, dyan papasok na yung kapangyarihan ng Commission on Elections kung saan magsiset up na ng mga COMELEC checkpoints sa iba't ibang mga lugar. Magkakaroon niya ng meeting sa pagkakatanda natin. Sa January 9, magkakaroon ng meeting kasama ang Philippine National Police diyan sa Camp Crame, ang COMELEC. So, technically, John, pumapasok na yung kapangyarihan nila. Bagamat pagdating doon sa mga kandidato, sinasabi ng COMELEC talagang hindi pa nila buong-buong hawak sa liig yung mga kumakandidato. Kasi kung nakikita ngayon ng ating mga kababayan, kahit nga dyan dito sa EDSA, napakarami yung mga sizes ng mga tarpaulin ng ating mga kumakandidato, talagang napakalaki na hindi napasok doon sa required o ibig sabihin itinakdang size ng Commission on Elections. So, pagpasok kasi ng February 12, yun yung campaign period. Yun na, may control ang COMELEC doon sa mga kumakandidato, pagdating doon sa tamang size ng kanilang mga poster. Ma-monitor na rin ng COMELEC yung kanilang social media account. Kung sila ba ay nagpo-post, halimbawa paninira sa kapwa nila mga kandidato, ay pwedeng mag-request ang COMELEC doon sa social media platform na i-take down ang content na yon. Kasama na rin doon sa i-monitor ng COMELEC pagdating ng campaign period. Yung halimbawa mag-hire ng vlogger, itong isang kumakandidato, kasi pasok yan doon sa sinasabi nilang spending limit ng mga kumakandidato. So mahaba itong election period, itong campaign period naman para sa ating mga national candidates ay 90 days prior sa election. Ito namang sa local candidates dahil mag-start yung campaign period nila sa March 28 pa, nasa 45 days prior sa election. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Sugatan ang isang lalaking nakaidlip habang nagmamaneho matapos bumangga sa concrete barrier
sa Taytay Rizal ang kotse nito. Napadaan naman sa lugar ang UNTV News and Rescue Team na agad sumaklolo dito. Samantala, rumesponde naman ang naka-off-duty na UNTV News and Rescue responders sa isang aksidente sa kalsada sa Eulogio Amang Rodriguez Avenue sa Pasig City. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team mag-aalas 6 ng umaga kahapon, January 5, nang madaanan ng isang kotse na bumangga sa concrete barrier sa kahabaan ng Manila East Road, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Agad na tumugon ang rescue team sa aksidente. Nakita nila ang lalaking biktima na si Danril Punay, 32 anyos na nakaupo sa loob ng kotse at idinadaing na nakaramdam siya ng matinding nerbiyos. Agad nagsagawa ng assessment ang grupo kung saan natuklasan na dahil sa aksidente ay nakaranas ang biktima ng panic attack, panlalamig at panginginig ng katawan. Agad itong nilapatan ng paunang lunas, kabilang na ang paglalagay ng thermal blanket upang mapanatili ang tamang temperatura ng katawan at tinulungan siya sa tamang paghinga upang makalma. Nagtamo ng galos ang lalaki sa kanang kamay na nilapatan din ng paunang lunas ng grupo. Ayon sa biktima, galing sila sa isang kasiyahan sa bahay nila sa Bagong Bayan, Taguig City at pagkatapos ay inihatid niya ang isang babaeng kaibigan sa Barangay Muson, Taytay, Rizal. Habang papauwi, hindi niya namalaya na nakaidlip siya habang nagmamaneho. Nang magising, nabigla ang lalaki nang sumalpok ang kotse sa isang concrete barrier na ikinasira ng kaliwang harapang bahagi ng sasakyan. Ang mabagal na takbo ng biktima ay nakatulong upang hindi siya magtamo ng malubhang pinsala. Nasa lugar din ang mga kawani ng Barangay San Juan DRRMO upang rumesponde sa kalagayan ng biktima at Smile Traffic Action Group o STAG upang ayusin ang daloy ng trapiko. Inendorso ang biktima sa pulis dahil sa damage sa concrete barrier. Nagbigay paalala naman ang mga traffic law enforcers sa mga motorista na kung nakakaramdam ng antok, maghanap ng ligtas na lugar upang makapagpahinga at maiwasan ang aksidente. Matapos mabigyan ng paunang lunas, tumanggi na ang biktima na magpadala pa sa ospital. Patungo pa lamang ang UNTV News and Rescue responders sa kanilang duty sa Rosario, Pasig nang may madaanan na isang vehicular accident sa kahabaan ng Eulogio Amang Rodriguez Avenue, Pasig City. Nakahiga na sa kalsada ang isang lalaki na iniinda ang pananakit ng kanang kamay. Sumemplang ang kanyang motorsiklo matapos bumangga sa isang truck na sinusundan nito. Kinilala ang biktima na si Jose Mariano Dizon, 24 anyos, na nagtamo ng suspected wrist deformity at pamamaga sa kanang kamay, mga gasgas sa kanang tuhod at kaliwang braso. Ayon kay Joven Bulites, nakakita sa pangyayari, nag-slide ang motor ni Dizon nang tumama ito sa mabagal na sasakyang nasa unahan nito. Kasi kaso mabagay na sinasakyan. Kaso pag galing namin dito, tulog siya eh. So dinisin lang namin siya kasi pinakyan. Agad na inassess ng team si Dizon na hirap ding gumalaw sanhi na rin ng pananakit at pamamanhid ng kanang kamay hanggang siko nito. Nilapatan ng rescue team ng pangunang lunas ang mga sugat ng biktima at nilagyan ng splint ang bisig upang ma-immobilize. Inendorso naman ang pasyente sa ambulance ng Pasig DRRMO upang madala sa pinakamalapit na ospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Philippine National Police ng 2 namatay dahil sa mga paputok noong pagpapalit ng taon. Umabot din sa 600,000 iligal na paputok ang kanilang nakumpiska na nagkakahalaga ng 4.1 million pesos habang nasa 85 individual ang naaresto. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, ang mga nasawi ay mula sa Region 1 at Region 7. Isa din ang naitalang nasugatan. Samantala, umakyat naman sa 37 ang naitala ng PNP na nagpaputok ng baril. 5 ang nasugatan habang 31 ang naaresto at 21 baril ang nakumpiska. Nasa 18 stray bullet incidents ang naitala kung saan 10 ang nasugatan at 1 ang namatay mula sa Region 11.
malaki po ang in-increase po nito if we will compare it doon sa 20 incidents po noong 2023. So out of the 37 cases po, 31 po yung naaresto po natin dyan. Monster ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa National Security Council, bahagi lamang ito ng agresyon at pananakot ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pangatlong araw na ngayon simula ng maritek ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng China o CCG Vessel 5909 noong Sabado na lumapit ng 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Kaya ikinabahala ito ng National Security Council dahil sa posibleng maging epekto nito sa kabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Ayon sa NSC, layunin ng China na takutin ang ating mga mangingisda na nagpupunta sa West Philippine Sea para maghanap buhay. Well, yun nga yung nakakabahala dito sa mga ganitong mga pangyayari dahil ang pinakamalaking epekto nito ay nasa ating mga mangingisda. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda na mangisda sa West Philippine Sea. Ito ang unang pagkakataong lumapit ng hanggang 54 nautical miles ang monster ship sa dalampasigan ng Pilipinas at malinaw na nasa loob na ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, bukod sa pananakot sa ating mga kababayang mangingisda, gusto ng China na maging normal ang kanilang pananatili sa Bajo de Masinloc at Zambales. There are two ways that we can interpret this deployment of the Chinese Coast Guard monster ship. One is they want to normalize the deployment of their Coast Guard vessel in Bajo de Masinloc and it's in the vicinity of VDM, especially in Zambales. Secondly, they want to discourage the Filipino fishermen to go on fishing by threatening them that the China Coast Guard vessel is there to stay. Kaya naman bilang tugon, paiigtingin pa ng PCG at BPAR ang kanilang presensya sa lugar para suportahan ang mga mangingisda. Hinikayat din ng NSC ang mga mangingisda na huwag magpapadala sa ginagawang agresyon at pananakot ng China. Magpapatuloy din ang kanilang mga programa sa kapakanan ng mga mangingisda. Kaya wala ring magiging epekto sa operasyon ng pamahalaan ang presensya ng monster ship sa lugar. Tuloy-tuloy lang po kayong mangisda at hindi po titigil ang ating pamahalaan through the Coast Guard and the BFAR na magbigay ng suporta sa inyo. This is the reason why the Philippine Coast Guard has been deploying our vessel sa pag-utos sa ating komandante na si Admiral Gaban is to counter all this. One, for them not to normalize their deployment. Second, is to boost the confidence of the Filipino fishermen na despite the presence of this China Coast Guard vessel, the Philippine Coast Guard and aircraft will still be there to monitor and ensure the safety and security of the Filipino fishermen. Sa huling monitoring ng PCG kaninang alas 12, nananatiling nasa loob pa rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang monster ship. We have monitored the Chinese Coast Guard monster ship 5901 remains to be within our exclusive economic zone. As per latest report of the position, it is located 65 nautical miles away from Los Fraile Island, Zambales, as of 1200 this afternoon. Sabi ng NSC, hindi sila gagawa ng mapang-udyok na aksyon laban sa barko ng China. Tiniyak din ni ADG Jonathan Malaya na hindi sila magpapabaya at patuloy na bubuntutan ng mga asset ng PCG ang monster ship para bantayan ang galaw nito sa loob ng teritoryo ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibabalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang kabuuang 16 billion pesos na refund sa customers ito dahil
o nito sa Abril. Ito ang kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC kasabay ng paghahayag ng komisyon ng kanilang mga plano para sa taong 2025. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang dahilan ng antala sa pagre-refund ng Meralco ng 16 billion pesos sa kanilang mga customer? Monica, hinihintay na lang ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagpa-file o paghahain ng Manila Electric Company o Meralco para sa pagbabalik ng 16 billion pesos na kabuuang refund sa mga customer nito. Paliwanag ni ERC Chairperson and Chief Executive Officer Attorney Mona Lisa Di Malanta, ang refund na ito ay buhat sa sobrang bayad na nakolekta ng power distributor. Ito ay otorisado ng Energy Regulator alinsunod sa batas, partikular na ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang EPIRA, kung saan inatasan ang ERC na magtakda at magpatupad ng metodolohiya para sa pagtatakda ng rates o dapat bayaran sa mga distribution utility. Binibigyan lang natin silang pagkakataon na mag-file. Kasi gano'n naman dapat yung proseso. Magpa-file sila, we verify, then we order. But if they don't file, then there are powers given to the commission to act on such instances. Ayon pa sa ERC, kailangan pa nilang matiyak ang aktual na halaga ng refund mula sa komputasyon ng Meralco. Ngunit umaabot nila ng nasa 16 na bilyon ang refund dahil sa hindi nakapag-reset ng rates sa mga nagdaang 3 taon. 16 billion is the number that came from Meralco that they said they are ready to refund for the period 2022 to 2024, I think, to end 2024. Sa taya ng komisyon, may patutupad ang refund sa unang quarter ng taong 2025. Posible anilang maramdaman ang refund na ito ng mga customer ng Meralco sa buwan ng Abril. Monica, tiniyak naman ng Energy Regulatory Commission ang kanilang paghahanda para naman sa inaasahang pagtaas ng power demand pagdating ng tag-init. At kaugnay nga nito ay hinihikayat ng ERC ang publiko na gumamit ng solar panel para na rin mabawasan ang pangangailangan sa kuryente. Yan ang latest. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live mula sa Caloocan City. Taas presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista simula bukas, January 7. Ito ang kinumpirma ni Rodela Romero, Director 3 ng Oil Industry Management Bureau o OIM sa ilalim ng Department of Energy. Base sa projection, piso ang madaragdag sa kada litro ng gasolina at kerosene, habang nasa 1 peso and 40 centavos naman sa diesel. Isaan niya sa mga dahilan nito ay ang pagtaas ng heating demand dahil sa malamig na panahon, partikular na sa mga bansang Amerika at Europe. Gayon din ang mga pag-atake sa pagitan ng Israel at Hezbollah at ang pagbaba ng inventaryo ng commercial crude ng Estados Unidos. Base sa may mga ilang notification na rin kami natanggap, siguro ang gasolina magkakaroon po ng increase base sa notification ng oil companies na mga 1 peso, ang diesel po 1 peso and 40 centavos at ang kerosene po 1 peso per liter. Umabot sa 320 pesos per kilo ang bentahan ng kamatis noong unang mga araw ng Enero 2025. Ngayon naman nasa 200 hanggang 260 pesos per kilo na ang bentahan nito sa Metro Manila. Para sa mga mamimili, meron mang pagbaba sa presyo, mahal pa rin ito kung tutuusin. Ito ang balita ni Van Alvarez. Oo, mahal. Dati nga, 20 pesos lang kilo eh. Ngayon, yun na, 240.
Napaparay ngayon ang karinderya owner na si Rhea dahil sa pagtaas ng presyo ng kamatis. Sa araw-araw kasi ay gumagamit sila ng 10 kilong kamatis para sa kanilang mga tinitindang ulam. Ngunit kinakailangan nilang magbawas upang hindi makompormiso ang presyo ng kanilang mga paninda. So, bawas po kami ng sangkap para po makatipid, para makaano din, all din ganun. Karamihan sa kamatis, sa sinigang po. Pag 8 piraso yun, so babawas po kami, magiging 5 na lang, ganun, babawas na lang po namin. Papakuluan na lang po namin buti para mas malinamnam. Direkta man silang umaangkat sa Nueva Ecija ng mga gulay, 240 pesos per kilo pa rin ang kuha rito. Pagdating naman sa Metro Manila, mahal din ang bentahan ng naturang gulay. Sa 3 malalaking pamilihan sa Quezon City, sa Balintawak, Nepa Q-Mart at Kamuning Market, noong unang mga araw ng Enero, pumalo ang presyo sa 320 pesos per kilo. Ngayon naman, naglalaro na ang presyo ng kamatis sa 200 to 260 pesos per kilo. Ayon kay Mang Antonio na nagtitinda sa Balintawak Market, depende sa dami ng supply kaya nagbabago ang presyo ng mga gulay. Depende sa source. Minsan, kulang lang ng supply. Ngayon, sabay-sabay naman. Kaya, medyo bumaba. Saan po galing? Nueva Ecija po yun. Ganito rin ang pananaw ni Aling Norma na may pwesto naman sa Nepa Q-Mart. Kailangan anya maubos ang supply ng mga kamatis kaya bahagyang binaba ang presyo. Pero hindi lumakas ang demand kasi hindi naubos yung supply. Kaya bumaba kasi pagka hindi pa nila ibinabayan, ma-override na sila. Para naman kay Mang Randy na nagtitinda sa Kamuning Market, noong holiday season talaga ang kasagsagan ng taas presyo ng kamatis. November hanggang December na ng taon, last year. Ngayon 2025, bumaba pa siya. Samantala, ayon sa Department of Agriculture o DA, sanhi ng pagtaas ng presyo ng kamatis ay ang iba't ibang krisis noong huling quarter ng 2024. Because of series of typhoons last year caused extensive damage to the crops in their vegetative and reproductive stages. Ayon sa ahensya, lubos na naapektuhan ang pananim na kamatis, bell pepper at siling labuyo sa Region 2, 5 at 4A Calabarzon. Pinakamalaki ang binaba sa supply ng kamatis na umabot sa 45%. Nagkaroon ng significant reduction sa production ng kamatis by 45% going into fourth quarter last year. Pinakamalaki yung 45% reduction in volume of production. Inaasahan naman ng DA na babalik sa normal ang production pati na rin ang presyohan ng kamatis sa huling linggo ng Enero hanggang unang linggo ng Pebrero ngayong taon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaplano ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental na bumuo na ng long-term solution at magkaroon ng bagong approach upang maiwasang malagay sa panganib ang buhay ng mga apektadong pamilya sa tuwing nag-aalboroto ang Bulkang Kanlaon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Privacy, wala personal space, and later on, it's not becoming convenient sa mga sa sulod sa evacuation centers. And we have to take care of their social, economic, and psychological needs. Livelihood kuno, kinahanglan na natin tigaan intervention, education sa kabataan. Hindi sulod sa eskwela because arada sila. Batid ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental ang hirap na dinaranas ng mga kababayan nating apektado ng Bulkang Kanlaon. Kaya naman bubuo na ng long-term solution ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental para sa kaginhawaan ng mga residente nito sa kabila ng mga aktibidad ng bulkan. Ang aton subong gusto tani is to meet with the mayors, and it has been set tomorrow, no? And ang aton gid gusto is ano ang long-term solution? Because, 1 week okay pa, or 3 weeks in evacuation centers, linaway na. Bukas ay nakatakdang magpulong ang Negros Occidental LGU kasama ang mga alkalde ng mga lugar na pinaka-naapektuhan sa pagsabog ng bulkan noong Disyembre, ang La Castellana, La Carlota City at Bago City.
Ipakikita ng bawat LGU ang kanilang nabuong long-term solutions, tsaka susuriin at pag-uusapan kung ano ang mas makabubuti sa kanilang mga nasasakupan. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng probinsya ang posibleng relokasyon sa bawat pamilya na nakatira sa itinuturing na permanent danger zone mula sa bulkan. We need to get out of that place, no? Okay lang na whatever happens to Canlaon, kung ang tao wala na sa palibot mo, no, we can manage the damage. Pero kung ang problema tutuya sa sulod sa danger zone, ang aton pumuluyo, kabudlay sa situation nila, and the provincial government and the local government units have to continuously think about relocation sites, hindi sustainable, no? Maubos lang niya ang aton kwarta kung sige ng amuning approach nato. Target ng probinsya na masimulan na ang relokasyon ng mga apektadong residente sa paligid ng bulkan upang masigurong hindi na sila babalik sa kanilang dating mga tahanan kung saan nalalagay sa peligro ang kanilang mga bahay at buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Sa pinakabagong tala ng Department of Social Welfare and Development Western Visayas, higit 7,000 pamilya ang apektado sa pagputok ng bulkan, kung saan higit 2,000 pamilya ang kasalukuyang nakatira sa mga designated evacuation center. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum sa pagkakaloob ng pardon sa 220 Pilipino. Ayon sa Pangulo, karagdagan ito sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha. Ang nasabing hakbang ay nagpapakita ng matatag na relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo, agad nang inaasikaso ang agarang pag-uwi ng naturang mga Pilipino na nabigyan ng pardon. Patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng ating mga kababayan para sa kanilang agarang pagbabalik. Sa kanilang pag-uwi, naway maging ligtas ang kanilang paglalakbay pauwi sa kanilang mahal na lupang tinubuan. Winalis ng Ombudsman Graft Busters ang lahat ng nakalaban nito sa Group A ng UNTV Cup Season 11 eliminations at pasok na sa quarterfinals. Dagwagi naman ng Judiciary Magis kontra sa BJMP Greyhounds. Habang nailista na ng DFA emissaries ang kanilang unang panalo sa liga. Ito ang balita ni Bernard Aris. Back to hardcourt actions ang Liga ng Public Servants after ng long holiday break. Ganda ng pasok ng 2025 para sa DFA emissaries sa triple header ng UNTV Cup Season 11 eliminations kahapon sa Novades Convention Center sa Quezon City. Naitala ng emissaries ang kanilang unang panalo laban sa PNP Responders sa exciting ball game na nagtapos sa final score na 85-78. Sa kabilaya na 9 na players lang ng DFA ang nakarating kontra sa complete lineup ng PNP Responders. Dinumina ng DFA ang lahat ng quarters kung saan 5 sa 9 naman na laro ang may double digit sa puntos. Pinangunahan ng opensa ng DFA ni na JC Abarientos na kumamada ng 23 points, 5 rebounds at tig-4 na assist at steals. At si Jeffrey Ompad na humakot ng 16 points, 12 boards, 3 dimes, 2 steals at 1 block. Talagang nag-reset kami back to basic kasi darating talaga yung times na talagang mixed emotion na, marami kami iniisip. Di namin alam kung paano na kami mananalo sa game. So talagang nag-collective effort kami, mga teammates ko, from coaching staff to management. Talagang ginawa namin yung best namin para makuha yung first win namin. Brillante.
More ensayo pa po, tapos kailangan namin maghanda talaga kasi mahaba pa tong ligang to. Tsaka hard work lang at saka gagawin lang po namin yung ituturo ni coach sa amin. Tolomia on the run. Tolomia has all of the field goals ng Magic. Ang ating Greyhounds, Gumanda pa ang record ng Judiciary Magis na mayroon ng 3 panalo at 1 pa lang natalo sa kanilang kampanya sa liga ngayong season. Si Chester the Elevator Tolomia pa rin ang bumuhat sa Magis na may double-double performance para sa kanilang big win kontra BJMP Greyhounds sa score na 85-67. Sa kabilayan ng slow start ng opensa ng Judiciary sa first half, solid ang ipinakita ni Tolomia with 26 points, 10 rebounds, 1 assist at 2 steals kaya tinanghal na best player of the game. Sabi ni Coach Gilbert, motivate niya kami lagi. Yun nga, momentum na namin ngayon. Kailangan namin, yun na namin yung system na ina-apply niya, na nagagawa na namin. Saka, yung depensa pa rin talaga namin, yung maganda ngayon na lahat kami tumutulong-tulong sa depensa namin. Dahil sa ikatlong sunod na panalo, umakyat pa sa ika-4 na pwesto ang Judiciary, habang nalaglag naman sa ika-5 pwesto ang BJMP. Samantala, siguradong pasok na sa quarterfinals ang Ombudsman Grappbusters matapos ang kanilang 6th straight win. Pero hindi yan naging madali dahil sa ipinamalas na pagsik ng Senate Defenders sa kanilang bakbakan. First quarter lamang ng 3 ang Ombudsman 2017. Second frame, rumatsyada ng 27-9 run ang Senado para agawin ang abante with Mark Bacabasco scoring 11 points for Defenders, 29-44. Entering second half, bumwelta naman ng 27-8 run ang Ombudsman para burahin ang 15 points advantage ng Senado at bawiin ang abante, 56-52, and of third canto. Last quarter, kumayod ang 10-2 run ang Senado after 4 minutes. Lamang na ng 4 na puntos ang Defenders, 58-62. Subalit unti-unti ang tinagpas ng Ombudsman na namuhunan sa mahigpit na depensa hanggang sa maubos ang oras, 78-72, panalo ang Grappbusters. Best player of the game sina Paul Ladyan na kumamada ng 21 points, 7 rebounds, 8 assists at 5 steals. At si Israel de la Cruz na may 11 points at 10 rebounds. May konting pressure kasi down kami ng 15 nung second half. Pero naniwala talaga kami sa team namin, sa mga coaches. Talagang pinursige namin makuha yung ng third quarter para pagdating ng fourth. Kung sakali makuha namin lamang, andun na kami. Pare-pares lang kami nagpa-practice Kaya kahit kanino hindi ako na-intimidate. Tsaka alam ko yung kalidad ng team namin. Kung gaano kami kahirap sa practice, gaano kami pinupush ng mga coaches namin. Kaya alam ko hanggang sa yung kapasidad ng team namin. Sana magtuloy-tuloy hanggang sa dulo. Dahil sa nasweep ng Ombudsman ng elimination sa Group A, waiting na lang sila sa makakalaban nila sa quarterfinals. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam nyo ba na merong libreng gamot na ibinibigay ang araw-araw? At hindi lang po yan basta init. Ito ang sikreto na baka hindi mo pa nalalaman.
Ang simpleng pagpapaaraw ay nagbibigay ng vitamin D. Pero bakit ito mahalaga? Ang vitamin D ay tumutulong sa malusog na buto, pinapalakas ang immune system at pinalalakas ang iyong mood dahil sa pagtaas ng serotonin, aka ang happy hormone. Pero alam mo ba, ayon sa studies, 42% ng tao sa buong mundo ay deficient sa vitamin D. Ikaw, kailan ka huling nagpaaraw? Kailangan mo lang ng 10 to 15 minutes sa umaga, yung hindi pa masakit ang araw, para kang nag-recharge ng baterya ng katawan mo. Kaya simula bukas, lumabas ka, magpaaraw ka at damhin ang libreng regalo ng kalikasan. Tandaan, ang simpleng araw pwedeng magbigay ng malaking pagbabago. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Bago na yung BGM. Bagong ano daw eh, bagong taon. Ang yata na bago ah. Si Alex, ganun pa rin eh. Sige. Ito na po ang ating mga kausi. Araw po ng Lunes. Unang araw natin ng 2025, Monica. Ito po, happy viewing po kay Noriel Basinio. Salamat din po sa panonood kay Edwin Palmayra at Aris Nolan. Ganun din po kina Vilma Abido, Aladin Kaman Nosito at Orlando Manuel. At mga kasambahay, bilang bahagi pa rin ng advokasya ng UNTV na public service, ang radio mobile booth ay mag-iikot po sa iba't ibang lugar upang abutin ang ating mga kababayang nangangailangan. At bukas, January 7, magkakaroon po ng free medical consultation, dental extraction, optical with free reading glasses na may kasama pang libreng gamot at pagkain sa lahat ng mga nais na magpakonsulta. Ito ay isasagawa sa Balagtas Covered Court, Pamplona 1, Las Piñas City. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago 4:17 na nagsasabi, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.